Ayun, usapang basketball na naman po tayo. Ako po si Jonas at welcome po ano. So pag-usapan po natin ang katatapos lang na laro ng Game 3 between the Minnesota Timberwolves versus the Dallas Mavericks. Ito ngayon naman ay nasa home court naman ng Dallas. Ginanap ito ano. So pag-usapan muna natin yung mga adjustments, kung ano yung mga binago ng mga koponan, tapos try natin breakdown, 'di ba? Yung mga nangyari. So ito, 'di ba nga napag-usapan natin mga previous video, sinabi ko sa mga video yun na hunting nila si Gobert sa pick and roll, almost all the time. Ito nangyari na naman ngayong larong ito, no, hinahunting nila si Rudy Gobert. Ngayon, ang adjustment nila, kasi nung mga past few games, ang ginagawa ng Minnesota Timberwolves ay nagda-drop sila. Hindi na hinahabol si Luka. Hinahayaan nilang magbumaba yung sentro. No? At nangyayari, kapag ganito, nakaka-roll yung roller ng pick and roll. Tapos puro dunk, puro easy 2 points. Tapos, ang ginagawa ng mga gwardiya, no, hindi mga wing defenders, yung sa sulok, hindi nila hinahabol yung mga si Luka o kaya man yung mga roller. Kasi, pinoprotektahan nila yung 3-point line sa sulok. Kasi, yung Dallas kasi mahusay sa corner 3-point shots yan, especially si PJ Washington. Paborito niyang spot yon, lagi nandun yun sa sulok. O kaya si Derrick Jones Jr. Bibihira yan tumira ng tres si Derrick Jones. Kung titira yan tres, lagi yan corner shots. Kasi corner shot yun yung pinakamalapit na 3 points sa buong court. Yun ang pinakamalapit. So, yung mga unang laro, pinotektahan nila yun kasi alam nila na ito yung mga hot spots itong mga player na to. Disiplinado sila, hindi nila binigay yung 3 points. So, nangyari naman, successful sila doon. Successful sila sa hindi pagbibigay na 3 points. Kaya lang, kinain sila sa paint sa loob. Ang daming dunks lagi ng mga sentro ng Dallas Mavericks, si Daniel Gafford at si Derek Lively II. Ngayon, ginawa nila, every time na ang adjustment na ginawa ng Minnesota ngayon, every time na may pick and roll, biniblitz nila, hinahabol nila kagad si Luka. Hindi na nila bibigyan ng chance sa Luka makapag-operate, o kaya makagalaw-galaw. Hinahabol na kagad nila. So si Luka, ang ginagawa niya ngayon ay, syempre bibigay mo sa kusina libre. So kapag yung kunyari, si Gobert, nag-blitz sa'yo, hinabol ka bigla, biglang tinrap si Luka. So, unang mga malilibre dyan, syempre, yung sentro. Yung kung sino man yung bumabantay kung sino man yung binabantayan ni Gobert, siya yung nagiging libre. Ngayon, si Daniel Gafford, very successful yung mga unang possession ng laro. Kasi puro turnover sa Dallas Mavericks. First quarter pa lang, nakalima na sila turnover. Dahil karamihan doon ay hinahayaan nila na iba yung maggumawa ng play. So, binibigyan nila sa mga sentro, yung sentro hindi komportable, kumilos, hindi naman magaling lalo si Daniel Gafford. May papasin nyo sa mga nakarang laro, basta pag siya yung nabigyan ng bola sa gitna ng maaga, hindi siya komportable. Kasi si Daniel Gafford, wala naman siyang offense rin. Meron siya konti pero hindi siya offensive minded. Wala rin siyang passing masyado. So pag nakuha niya yung bola, hindi niya alam gagawin. Natataranta siya, natatraveling. So successful sila doon. Tapos yung last video na pinag-usapan natin, yung match-up between Anthony Edwards at Kyrie Irving. Sinabi natin na dapat si Anthony Edwards hindi na bantayan si Kyrie kasi ang lakas sa matinding enerhiya kailangan mo. So kapag dating ng third or fourth, medyo pagod na si Anthony Edwards. Hindi na siya makatakbo masyado, hindi na makapag-opensa masyado.
So, ginawa nila ngayon, ginawa nilang adjustment, Mike Conley all the game. So, si Mike Conley na talaga pumatay kay Kyrie buong laro. May kapalitan siya si Nickeil Alexander-Walker. Pero hindi na si Anthony Edwards talaga yung naging primary defender ni Kyrie Irving. Kaya lang, si Kyrie kasi, minsan kahit sino ibantay mo dyan, i-score at i-score yan eh. So kung i-score at i-score din to, ibigay mo na sa iba. Kaysa naman kay Anthony Edwards. Kasi kailangan natin si Anthony Edwards opensa. So, kaya yun nangyari ngayon. Nangyari sa Minnesota Timberwolves. Napaka-agresibo ngayon ni Anthony Edwards sa opensa. Kagaya ng sinabi natin nung mga nakarang video, dapat iniiwasan niya yung mga pull-up 3-point shots. Yung mga, kasi minsan 3 points lang siya ng 3 points. Mas marami pa yung tinitirahan sa 3 points kaysa sa pagdadrive to the basket. Kaya mga mid-range shots niya. So, ang adjustment na ginawa ni Anthony Edwards, atake. Kaya lang, sabi nga natin, ang problema nga naman ngayon doon is maraming mga shot blockers yung Dallas Mavericks. Either si Daniel Gafford yung nasa loob o si Derek Lively II. Kasi mga shot blocker rin eh. Si Daniel Gafford, may mga butata. Si Derek Lively. Sino ba nabutata niya? Alam ko si Anthony Edwards nabutata niya eh. So, yun. Ngayon, ginawa ni Anthony Edwards, agresibo siya, hindi siya natakot mabutatan. Ang kagandahan nun, kung hindi minsan pumapasok, marami siyang basket, si Anthony Edwards. Meron nga siyang part ng third quarter na nag-take over siya ng konti eh. Tapos medyo napahabol niya yung lamang, natabla pa niya ata. Ayun. Ang maganda kasi kapag atake, humahabol sa iyo yung mga defenders, yung mga sentro. Kapag nawalan yung tira mo, may chance ka na mag-offensive rebound. Yun yung kagandahan kapag dumadrive ka. Lalo na kapag sinasabayan ka ng mga rebounder ng kalaban mo. Ngayon, kung hindi sila sumabay, sabihin na natin, sige, habangan ko nila rebound. Ano mangyayari? Dadakdakan ka nito. May dunk siya dyan eh. Diba? Kung hindi mo ko bablakan, dadunk ako, kaya lilayap ako. So ngayon, ginagawa nila, challenge lahat ng layups, kaya lang, pag nawawalan, may second chance points. So, yun yung naging magandang adjustments na ginawa ng Timberwolves. At isa pa, si Anthony Edwards, hindi siya yung pinakang primary ball handler. Kung mapapansin nyo, minsan si Mike Conley, minsan si Slow-Mo, si Anderson, yung nagdadala ng bola. Kasi nga, ang hirap kasi ng mga nakalang laro, si Anthony Edwards, binabantayan na si Kyrie buong laro, tapos siya pa yung dribble sa opensa. So, parang yung usage niya, napakataas. Parang siya na lahat. Kumbaga siya na lahat. So, ngayon, ginawa nila, sige, baguhin natin yan. Hindi ikaw lagi dadala ng bola. Yun. Okay naman na. Ito pinakamagandang laro ni Anthony Edwards sa buong series na to. Kaya lang, talo pa rin sila. Kasi, ano ba yung sinabi ng last video? Yung parang pick your poison. Piliin mo yung lason mo. Kapag i-blitz mo yung mga roller, o kaya habulin mo yung mga dunks. Kasi si Derek Lively II, ang daming dunks sa ilalim, puro alley pa yung iba. Ginagawa naman nila, pinipigilan nila yun. Ang naging problema, open na ngayon yung 3-point shots. So, nung past few games, lamang ang Minnesota Timberwolves sa jump shots o yung mga 3-point shots. Hindi masyado nakatira ng tres ng maganda ang Dallas Mavericks. Pero, bumawi sila sa loob. Ngayon, baliktad naman. So, lamang naman ang Minnesota Timberwolves sa loob. Pero, lamang naman ngayon sa labas ang Dallas Mavericks. Kasi, nagkaya na banggit ko kanina, pinipigilan nila ngayon yung loob. Kaya lang ilabas, libre na. So, PJ Washington, libre sa labas.
Nakalimang 3 points ata si PJ Washington tsaka si Derrick Jones Jr. Ano, puro sulok. Karamihan corner threes. Josh Green, tapos mga hayop na 3 points ni Luka, mga catch and shoot. Yung isa pa yun, ano? Usually, si Luka mahilig yan sa mga off-the-dribble 3-point shots eh. Ngayon, ano na, yung meron siyang dalawa ata, catch and shoot. Tapos yung dalawa o tatlo ata, galing off the dribble, ano? Tapos, contested pa yung iba. Hindi na naman, wala na naman nagawa si Jaden McDaniels kay Luka. Napakatalino talaga ni Luka mag-basketball. Lalo na kapag nasa likod na si Jaden McDaniels, nasa likod na. Alam na niya kung paano laruin eh. Ayun, nagtala na naman ng mahigit 30 puntos si Luka. Tingnan natin yung box score. Luka Doncic, 33 points, 7 rebounds, 5 assists, 5 steals, 1 block. So, 5 out of 11 3-point shots. Tapos, dalawa doon, tama nga. So, dalawa doon, catch and shoot. Take over, nag-take over si Luka Doncic tsaka si Kyrie Irving nung fourth quarter. And that's the ball game. Yun na yun. Kapag yan dalawa, nag-init na, wala na. Tapos na boxing, kumbaga, kasabihan nila, di ba? Tapos ang boxing. Ay, tingnan ko lang yung notes ko dito. Ayun, ang ganda ng laro ng Minnesota nung kung mapapansin nyo nung nawala si Gobert, naging fall trouble siya eh. Gumanda laro ng Minnesota Timberwolves. Kasi, may spacing. Kumbaga, lahat, kapag kasi si Gobert, kapag sa opensa, problema kay Gobert, pagkakampi mo siya, 4-on-5 yung laro. So, yung, kunyari, ako yung magbabantay kay Gobert, hindi ko na siya babantayan. Di ba? Wala namang gagawin to eh. Pag salo nitong bola, gagawin nito? Yung game 2, game 1, ang dami niyang moves sa ilalim, parang tanga lang na, di ba, kung ano yung pinagagawa niya sa ilalim. So ngayon, kung ako yung babantay kay Rudy Gobert, iiwanan ko na to. Kung manyari magdadrive, double team na ako, iiwanan ko na to. Kasi kahit maliit yung bantay minsan ni Gobert, wala siyang magawa eh. Ganyan kahina sa offense si Gobert. Tapos, so yun. Nung na-fall trouble siya, doon na lumamang ang Minnesota Timberwolves. Nakita mo, medyo naninibago yung Dallas. Kasi kailangan nilang nang bumantay ng buong 5 tao. No? Kasi lahat may abilidad na maka-opensa. Isipin mo na lang, meron kang Naz Reid tsaka Karl Anthony Towns, tapos yung slow-mo Mike Conley, tapos si Anthony Edwards. Lahat yun may opensa eh. Di ba lahat yun kailangan mo bantayan? Nakahabol, tapos lumamang pa ang Minnesota Timberwolves nung nasa labas si Gobert. Ang problema, di binangko siya, no? Ganda na laban, no? All 104 eh. Tabla. Tapos mga last 4 minutes o 3 minutes ata, pinasok nila si Gobert. Hindi ko maintindihan kung bakit. Diba? Pinasok nila si Gobert, naging komportable na naman ng Dallas Mavericks. Ayun. Hindi na nakaskore ang Minnesota Timberwolves. Buti yung layup lang ni Anthony Edwards nung huli na hindi na nila binantayan kasi lamang na sila ng 11 eh. Diba nung pumasok si Rudy Gobert, biglang lumamang na ng 10. O 13-3 run, tapos 11. Tapos naka-layup si Anthony Edwards, tapos laging siyam na lang yung final score is 116-107, diba? Garbage time pa yung layup niya, wala nang kwenta.
stat padding na yun, yung part na yun. So yun, nung pumasok sa Gobert, bumalik na naman yung dating problema na pick and roll ni Luka, you know, tapos alley-oop kay Daniel Gafford, nakailan na. Tapos pero si Gafford nag-take over din ng last minute, ano. Yung depensa niya, yung block niya kay Mike Conley. Tapos sa kabila, si Gobert walang magawa. Tinulak na lang niya, no? Tinulak na lang niya si Daniel Gafford habang nasa ere. Tapos yun, foul counted, dunk, 3-point play. Tapos ang laban. Diba? So yun, Dallas Mavericks is now up 3-0 against the number 3 seed Minnesota Timberwolves. So isa ng panalo na lang, punta na sa NBA Finals. Tignan natin kung mai-close nila itong larong ito. So mali ang prediction ko. Akala ko 6 games. Mukhang magiging 4 games. Sweep pa ata ito. Ano? Akala ko 6 eh. Kung may stretch to, baka 5 pa. Gentleman sweep. So yun na lang muna ngayon. Pinag-usapan lang natin yung panalo ng Dallas Mavericks. Congratulations sa mga fans dyan ng Dallas. Fans ni Kyrie at Luka. Kyrie nasa iba yung focus niya ngayon. Si Luka hindi masyadong mareklamo ngayong larong ito. Hindi siya masyadong tawag dito yung nagde-dwell, ano, basta pag nawalang tawag bumababa na lang ng mabilis. Tapos kung magrereklamo siya, bababa muna siya sa depensa bago siya magreklamo. Hindi katulad dati nagrereklamo tapos sa kabila medyo 4-on-5 yung depensa. So yun. So, salamat po sa panonood ng Usapang Basketball. Again, ako po si Jonas at kung nagustuhan niyo po yung video ito, paki-subscribe, like na rin, at comment kung ano pwede natin pag-usapan dyan. See you again sa next Game 4. After Game 4, pag-usapan natin, breakdown natin yun. Peace.